Mga kasilti, good afternoon. Nandito po tayo sa Motor Trade. So, ituturo ni Bossing yung paano mag-change oil. Okay? Ito na po. So, yun sa pag-change oil natin. So, dito tayo magbase. So, kung makikita nyo kasi, mayroon na siyang oil change. So, kailangan na po siya magpa-change oil. So, ngayon, is-service po natin siya sa change oil muna. So, let's go. Ayan. So, anong susunod, sir? So, anong gagawin natin? Siyempre, kailangan natin tanggalin yung drain plug ng engine oil. Saan yan banda, sir? Saan banda? Bale, dito siya sa may parang ilalim ng radiator. Ah. Yun. Dito sa ilalim. Yan, sa lalim. Ayan, kakapay mo siya. Size 12 po siya, 12 mm. Tapos papuntang kaliwa, tulak. Okay. So sa pag-ano siya, sa pag-change oil, kailangan yung motor natin ay hindi na mainit. Kasi meron po siyang Ano, kasi misa kasi yung nut natin sobrang init, lumalambot, bumibilog. So kailangan palamigin muna natin yung motor. So ito kasi kanina pati. Ano ang alin bumibilog, sir? Ito. Kung ito. makapasin natin, yan. Ito raw, bumibilog to pag mainit. Oo, pag Okay. mainit. So, anong advice mo sa ano, sir? So, advice ko dito is mga 10 to 15 minutes natin palamigin bago natin siya i-change oil. Okay. So, makita natin, medyo maitim na yung langis niya. Tingin ko, sir. Kaya lang, medyo pababa siya. Ayan, kung makikita natin. Oh, ang itim pala, mainit. Mainit pa siya eh. Mainit pa, okay. Ayan. So, anong klaseng langisan, sir? Gagamitin natin, sir? So, ang gagamitin natin langis ngayon is Ineos, yung synthetic. Synthetic. Synthetic Patinga, siya. sir. Teka. Ito yung ginagamit natin. Ayan. Ito daw. Ito daw yung ginamit niya pang change oil. Ayan. Okay. Ano to, sir? Ilang, ano to, sir? ML. Ah, Pag Honda Click, nasa 800 ml lang siya. 800 ml. Okay. Yun po yung capacity oil niya. So, ilang kilometro na kaya nito, sir? Ang ano niya, ang oil life niya kasi kalimitan nasa 1.5 lang namin sineset. Para ngayon, if ever na makasagad ka ng mga 2,000, is okay pa naman siya. Okay. Sige, sir. Tapos lipat naman tayo sa gear oil. So ito yung sa gear oil natin. Yan daw ang gear Ayan. oil, okay. Pwede rin siya sa click kahit Yamaha ba nakalagay. So 120 ml siya. Okay. Ay 100 pala, 100. 100 ml, okay. Eh, 100. ml, okay. Dito tayo sa kabila. Kabila na naman, kabila. Dito sir. Yan, dito naman is 12 mm ulit. Paangat. Paluwag. Tapos ganun din sa pinaka-drain niya rin. Ayan. Bakit dalawang outlet ng sir, ano yan, yung lumasan yan? Bale, yung una kasi doon, yung una natin tinanggal na drain plug, pang engine oil. Ito. Ito sa transmission oil niya. Transmission oil. Ah, Okay. Kasi marami siyang gearings siya dito sa gilid natin. Ito. Kapag automatic, ang motor natin, matic meron siyang transmission. Ayan. So dito, advice namin kapag magpapag-gear oil kayo, isabay nyo na sa change oil. Kasi wala rin din natin siya mache-check kasi wala siyang dipstick. So drain plug lang. So advice namin, sabay na rin natin sa change oil kasi mura lang naman yung gagastusin natin. 60 pesos lang yung pinaka gear oil natin, tapos sabay na rin siya sa service. Saka kung magkano yung binabayad natin sa engine oil, saka sa service nun, yun lang din naman yung babayaran natin. Okay. Bakit nilagyan mo itong karton, sir? Anong purpose nito? Yung karton nito para hindi sumaya dito sa mugs. Para hindi sa mga Oo, kapag natulo. pag natulo. Oo, so yan, ano na lang, talagang Pilipino lang gumagawa niyan. Kasi dudulas yan. Oo, dudulas. Saka madudumihan din yung mugs. Yung ring niya. Yun. Tapos ito yung pinakaano natin, preno. Ring na, okay. Sa preno niya, if ever needed mag-adjust or hindi. Kasi dito, ito yung preno niya sa likod.
kung malumbay na ba yung preno sa likod or hindi pa. Okay. Ayan, mga kailangan nating tandaan. So, anong sunod step natin, sir? So, antayin lang natin siya bumaba. Tapos ngayon, kapag okay na siya, syempre, lalagyan na natin ng gear oil, saka engine oil. Pagkatapos nun, re-reset natin siya ngayon. Saan mo ilagay, sir, yung ano? Mga oil, sir? Ayan, dito siya. Kung makikita nyo, dalawa yung butas niya. Ito yan, yan. Ayan, ito yung drain plug. Ito po yung drain plug, opo. Tapos, ito yung lagayan niya. Lagayan, okay. Okay. Paano mo ilagay yan, sir? Ang liit ng butas. Yun yung ano design ni Click. So, ito, kung makita nyo, parang may nozzle. Ito. Ayan. Ito yung Yan. ano. Tapos ngayon, bubutasan mo siya. Butasan. Tapos, isa-sentro mo dyan. Oh. Ayan. Ayun, sentro, papasok mo. Sabi, pipigay mo lang. Ayan, ganyan siya. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano siya nilalagay. Okay. So, ngayon, antay lang tayo ng konting oras. Natulo pa po kasi siya. Oras o isang araw? Oh, hindi naman mga 3 years. Ano lang daw, minuto lang. Mga minuto lang, minuto. So, wait lang natin. So, anong ano to, sir? Honda Click. Honda Click ito, Honda Click. Latest. Pinamayari ako, sir. Yan, si sir ang mayari. Loyal customer yan, loyal customer. Yeah, medyo ano natin, ililin natin ng konti. Inilit nyo para yung ano niya. Yung mga konti sa loob, buwabagsak pa. Hindi mo mainit, sir? Hindi naman. Hindi mo mainit? Hindi. Kasi kanina pa siya naman, pinalamig na natin. Yun yung standard talaga sa paggagawa ng... Hindi pala mainit mga kasiti, hindi mainit. Hindi mainit. Nagdala ba mo? So yun, babalik na natin siya. So bago ibalik natin, syempre kailangan natin siya punasan. Punasan daw muna. Oo. Okay. Bakit punasan, sir? Kasi may, ano siya, kung makikita natin, may mga dumi siya. Yung mga dumi. May mga dumi. Kailangan punasan. Kasi kapag once na naiwan yung dumi niyan or yung mga buwangin, tendency niyan, yung threaded niya masisira. Yun pala mga kasiti. Ayan. Kailangan laging malinis yung pagkakagawa, hindi lang magaling, dapat kailangan malinis. So, sisikipan na natin siya. Tapos gamit tayo lagi ng proper tools. Anong number ito, sir? 12mm. 12mm daw ito, 12mm, oh. Yan, 12mm daw, 12mm. 12mm. Yan, niligpitan na mga kasiti. Sa pagigpit, kailangan yung sakto lang, hindi masyado masikip, hindi siya maluwag. Bakit, sir, pag masikip, sir? Kapag sobra naman ng sikip, baka naman masira yung thread niya. Loose thread. Malos thread. Ah. Kung sobrang luwag naman, sa vibrate ng motor, baka matanggal siya, mawawalan siya ng gear oil, tendency, masisira yung gearings niya. Okay. So, dito naman, ang kailangan natin putulin. Paano pagputol, sir? Pakita mo sa kanila, sir. So, sa pagputol, kailangan pataas, pa-slant. Pa ganito. Pa-slant daw. Ayan, Yun, kung makikita nyo, para ganyan yung matulis, pagputol. oh. Okay. Para pag pinasok mo, mahaba pa rin siya. Ayun na mga kasiti, nilagay na, oh. Ayan. I-press mo lang. Press lang daw, oh. Ayan. Anong part nito, sir? Gear. Gear. Ito yung CVT natin, kung tinatawag na Continuous Variable Transmission. Ito yung pinaka-transmission. Tapos inilalagyan natin na oil para sa transmission. Okay. Yun, oh. Yan. Inubos natin yung 100 ml. Ubus na mga kasiti, ubus na, oh. Empty na. So, ganun lang ulit. Process, lilinisin, bago natin i-insert. Yun, binalik yung ano. Ganun lang pala kabilis, ano? So, doon naman sa pagpa-PMS natin, lalo na pag-change oil, mabilis lang naman po siya. Okay. Kapag ang motor is malamig na. Ayan. So, lagi natin i-sure. Lagi natin i-sure na masikip yung bolts and nuts niya. Okay. So, yun. Tapos na dito, sir. Bali dito, ang next, change oil niya pa.
change oil pa. Kasi ang motor natin ay bago pa. So, ang recommend sa kanya is next change oil, doon na po natin siya ipapa-CVT cleaning. Next, okay na yung gear oil natin. Doon naman tayo sa engine oil. Sa engine oil naman na tayo, hindi pa tayo mga kasipting pa. Hindi pa tayo, di pa. Yun. So, yun. Ito yung engine oil natin. Medyo ilin lang natin konti. Kung makikita nyo, meron pang tira. May natitira pa siyang konti. May mga residue pa, residue. Meron pa siya. Yan, antayin lang natin na bumagal yung tulo. Hindi ba pwede ano lang hangin yan, sir? Ay, hindi. Hindi namin ginagawa yung hinahanginan dito sa lagayan ng dipstick. Ganun ba? Kasi hindi siya standard na ginagawa. So yun kasi ina-apply lang yon sa mga motor shop para po mapabilis lang din yung pag-change oil. Dito kasi, syempre, standard po tayo kasi yung motor trade po kasi may mga seminar. So yun dapat yung tularan natin. Okay. So yun, kung mapapansin natin, wala na natulo. Ayan. Okay, ilagay na natin, sir. Ayan, kung ma-check natin yung langis niya. Yung langis ang itim mo, mga kasipti ang itim. So ganyan, Ang itim ganyan, na langis. ayan, ganyan kaitim, yung langis niya. Tapos yan, sir, anong next ano? Ngayon, syempre, pipunasan natin ulit yung ilalim. Okay, pupunasan yung ilalim, mga kasipti. Pagkapunas. Okay. Tapos ngayon, pupunasan natin ito. Pupunasan. Ayan. Tapos ngayon, ay may washer siya. Yun. So, yun. Huwag natin kakalimutan yung washer. Ayan. Kailangan washer, Ito ang kailangan ingatan natin. Kailangan natin siyang hindi makalimutan. Ayan. Kailangan yan. So, insert na natin siya. Ayan. Same process. Hihigpitan. Ayan, hinikpitan. Saktong higpit lang. Huwag masyado masikip. Tapos, sir, ito yung Tapos, ito yung pinaka-dipstick natin. dipstick. Ayan, dipstick. Tapos, syempre, kailangan nililinis siya. Lilinisan. Linisan mo. Tapos, yung pinakabunganga din. Kung makita nyo, madumi po siya, mga kapatid. Yeah, Ayan. Madumi po siya. Kailangan natin linisan. Linisan pala yan. Kasi marumi. Mhm. Ganun pala. Kaya dito, hindi lang kailangan magaling ka or may alam ka, kundi kailangan kapag trumbabaho, malinis. So, standard ulit tayo sa paglalagay ng langis. Yan yung budo, sir. Imbudo sa kayong panukat natin. Ay, panukat, sir. Ayan. Ito yung Dito natin siya yan. Ayun. Meron siyang sukat. So, nakasukat siya sa 800 ml. 800 ml. Lahat ng motor, sir. Ay, hindi. Katulad, kapag kasi Yamaha, sa Yamaha naman kasi katulad ng NMAX, Aerox, nasa 900 ml siya. Ito, 800 lang. 800 lang. 800 ml lang ito. Ang linaw, no? Ayan. Tapos, paano niyo ilagay, sir? Sa paglalagay naman natin, so ilagay natin muna yung imbudo. Yung budo. Yan. yung Kaya budo. pag nakalagay na, Okay. tapos ngayon sasali natin. Dahan-dahan lang syempre. Tandaan lang. Okay. Ayun, no. Yun na lang pala kabilis mag-change oil. So, mga ka-safety, kaya-kaya nyo na mag-change oil. Kayang-kaya yan nila, sir. So, panoorin nyo lang tong video na to, step by step, para ngayon masundan nyo at makapag-proceed din kayo na maayos na Yun ang pag-change maganda, oil. Yun. Ayan. So, okay na. Antayin lang natin siya bumaba konti. Yun pala. Ayan. Tapos, Tapos ngayon, para maka-assure tayo na 800 ml, dito natin siya makikita. sir. Ayan. Kung may makita kayong bilog, ayan. Kapag dyan sumakto yun lang, is ibig sabihin, naka 800 ml siya. Okay. So, check natin. So, ayan. Kung mapapansin nyo, nasa bilog siya. Ayan. Nasa bilog na. Okay. Nasa bilog siya. Ibig sabihin, sakto yung pinakalangis niya. Okay. Pag sumobra naman, sir, ano yun? Kalimitan kasi kapag sumasobra ang langis natin, lumalabas sa pinaka-air filter niya.
sinusukan niya po doon. Ganun ba? Opo. Hindi siya katulad ng kotse. Sa kotse kasi, once naman na sumobra ang langis natin, naghanap siya ng butas, tinatamaan naman doon yung held gasket natin. Okay. Ngayon, So yun, syempre, kailangan rin natin i-check yung coolant niya. Sa pag-check ng coolant, kailangan lang natin ng ilaw. Ayan, ilawan nyo lang. ayan, ilawan. At makikita nyo po yung kulay ng coolant. Ayan. Yun pala. Yan yung kulay niya, nasa level pa naman po siya. Kaya ngayon okay pa naman po. Okay. So next natin, okay na tayo sa change oil, gear oil. Gawin natin, magre-reset naman tayo. Okay. So, Reset. dito Paano tayo. reset na, sir? Dito tayo, sir. Yan, i-reset na. Ayan, sa motor natin, kailangan nakapatay. Tapos ilo-long press natin yung set. Okay. Ayan, long press natin yung set. Long press. Yan. Ayan, long press natin muna yung set bago mo i-open. Yan, tapos open. Kung makita nyo, mawawala yung oil change. Ayun. Zero na. Bali, okay na po yung oil change. Tapos ngayon, di-delete na rin natin o i-reset natin yung trip A. Ganun lang din, long press ng set. Pati yung trip B. Yun lang pala. Ayan. Tapos, para makasure tayo, kailangan matingnan rin natin yung pinaka-oil change niya kung saan siya papata. So, long press lang ng dalawa. Ayan. Pag nag-blink ang orasan, set lang. Pag umilaw yung 3, set lang ulit. Tapos, set ulit. Ayan, set. Kapag sabay na nag-blink yung 1.5 pati yung oil change, ibig sabihin, is pwede niya na siyang i-adjust. If ever gusto natin mag 2,000 or anything na gusto natin magtaas ng ano. Pero standard is 1.5. 1.5. Kapag naka 1.5 na, isa-set na po natin siya. Ayun. Okay. So, yung trip niya, makita niya 0-0. Once na yung trip niya is nag 1.5, matik, lalabas na yung oil change niya ulit. Okay. So, yun. Tapos, pwede natin siya i-start. Sa pag-start, push button, preno. Ayun. Ganda. Siyempre, kailangan natin check pa rin yung mga ilaw. Ilaw. Mga signal light. Yan, signal light. Okay. Brake light. So, brake light. Brake light. Ayan. Sir. Signal light. Bila. Ayan. So, kailangan natin siya i-check. Okay na yan, sir. So, okay na siya. Pwede na siya iuwi ng customer natin. Okay, sir. Maraming salamat, sir. Sana maraming natutunan Yun. yung mga kasipti natin. Yun, so I hope may natutunan kayo sa video natin ngayon. Thank you. Okay, sir. Salamat.